Muli, magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Good morning all around the world. Good evening sa kabilang dako. Now we are again having our live worship, live streaming. So yung mga kapatiran natin na nakaantabay, get ready with prepare your unleavened bread together with the fruit of the vine para sa ating Lord's Supper. So to start with, we'll now have our opening song. Please. Faithful love flowing down from the thorn-covered crown makes me whole, saves my soul, washes whiter than snow. Faithful love calms each fear, reaches down, dries each tear, holds my hand when I can't stand on my own. Faithful love from above, came to earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for I've seen faithful love face to face, and Jesus is His name. Faithful love is a friend just when hope seems to end. Welcome face, sweet embrace, tender touch filled with grace. Faithful love, endless power, living flame, Spirit's fire, burning bright in the night, guiding my way. Faithful love from above, came to earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for I've seen faithful love face to face, and Jesus is His name. For I've seen faithful love face to face, and Jesus is His name. Brad. Kararagti ko bagsak. Mami nga ada silang kay tayo kinangkat. Ken managparabot managyan ka Diyos. Kita tuwing nga kanito yaman kami kay kapon. Talatan kami kay kuntaway. Ada tipon-tipon. Tapnoy kami ay arimidin. Dagiti pagrebi kami bilang Kristiyano. Isu amating kam. Panagdaydayaw itinirangtan ng nagamo ken kastamit dagiti income panagadal kadagiti napapatig asaso. Apog yaman kami. Bendisyon na mapudo ito'y aramatim nga usarim nga instrumentum as mangiwan-wan kadagiti sasom apo tapno kasta ikam apo di nananay nga kanasirip kastamit kada kami nga agtingting tapno kasta apo dagiti sasong nga maiwan-wan ito lang di pagbiag mi tinaldawal daw apo dagiti problemas mi tulungan mo no? Amin kami dagiti planos mi apo tulungan mo
Apo, bendisyon tito manggal mesa. Tapno kasta apo. Ang kami laing nga pagpiangan iti nagtalo. Apo, taribayan na kami iti inaldakal daw. Mabainti na espirituan nga panabiyag. Malawin na apo, nagito iti income dawatin apo. Nga mamam dagiti kasapulam. Dawatin mi dagito ken Kristo apo mi. Amen. Okay, so yung mga bata, punta na kayo kay Sister Ana. Yung mga bata dyan. Okay. So, again, good morning. Good morning sa inyong lahat. At tayo ay nakahanda na naman sa ating pag-aaral. At ang ating pag-aaralan ay siguro na matagal na ninyo na-encounter ito. But for the sake of the new brethren, ito ay para sa inyo. But for us, this lesson serves as a reminder again. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay about Christian. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ito ay maraming versions or interpretations lingid sa kanilang kaalaman tungkol sa salitang Kristiyano. And many claims to be a Christian. Buti pa yung mga Muslim at sinasabi nila hindi sila Kristiyano, bagkus sila ay Muslim. Talagang totoo po yon. Pero meron mga Kristiyano, karamihan, na ang alam nila, Kristiyano sila. Kasi yun ang narinig nila. But this time, try to evaluate if where do you belong. Kasi meron sinasabing pretending to be a Christian, professing Christian, and a true Christian. So dito, pagtanto-tanto ninyo mamaya kung saan ba talaga tayo. Okay? So ito yung ating pag-aaralan. One, Christian is the one who is a follower of Christ. Wait a minute. Kaya pala maraming nalilito sa statement na ito. Kasi it takes the word, the one who is a follower of Christ. So this version ay pwede ka palang maging Kristiyano kahit hindi ka pa baptized, basta follower ka lang ni Kristo. That's the way they understand this statement. Tama ba ko? Pero if we look deeper to this, titingnan natin mabuti kung yan bang statement na nandyan ay ano bang ibig sabihin yan? Kasi very broad yan, di ba? The one who is a follower of Christ. So kung follower ka lang ni Christ, Kristiyano ka na. Tama ba? Yes. Pero meron tayong sinatawag na legitimate or the true Christian. Ano po yon? In 1 Corinthians, mayroon tayong basis. Because here is Paul telling or defining who is the real Christian. Ano bang sabi niya dyan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12? Sana yung ano natin. Sino nakaano na? Maaring Ilocano or Tagalog or English. Chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Yan ang sinasabi niyang definition ng follower of Christ. Ano sabi ni Pablo? Ito ang tinutukoy ko. Makinig mabuti. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng iba, ako kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo.
Bakit? Nahahati ba si Kristo? Ayan. Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa Ayan. inyo? Okay. Binautismohan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Ayun, mayroon the word na binautismohan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Ano pa? Salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo kundi sina Crispo at Gayo. Ayan. Kaya't walang makapagsasabing kayo'y binautismohan ko sa ngalan ko. Maalaala ko pala, binautismohan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila'y wala na akong natatando ang binautismohan ko. Now, very clear po Ang Kristiyano daw, sabi ni Pablo, ay isang follower of Christ that was baptized into Christ in His name. Kasi dito sa Korinto, meron pa lang division noon, confusion, na meron din tayo sa ngayon. Sabi nga nung kapatid ko bakit Manong, ikaw lang ba ang Kristiyano? Kami mga Katoliko, Kristiyano din. Oh, can you blame them? No, you can't. Because they are also following, according to them, they are following also Christ. But not only Christ, even Mama Mary. That's what they know. But we cannot blame them to claim that they are also Christians. But it's clear here, according to Paul, na yung nabautismohan kay Kristo ay ang follower ni Kristo ang natatawag na isang Kristiyano. Okay na? So yan, isa yan sa ating pag-aralan. Then, yun na nga. Because I am a follower of Christ because Christ crucified for me. You are a follower of Christ because Christ crucified for you. They are a follower of Christ daw because Christ crucified also to them. The only gap that we have is that tayo ay nabautismohan tayo kay Kristo lamang. Okay? Remember that our God says, I am your God, a jealous God. Huwag kang mamamangka ng dalawang ilog. Kung nasaan ka, dun ka lang. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga kapatid natin, yung mga kapatid Pilipino, kapatid natin Muslim ay, sabi na hindi sila Kristiyano, sila ay Muslim. Yun po ang ibig sabihin nun. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. The real Christian are those followers of Christ who were baptized in Christ's name. Paano lalabas yung professing Christian? They were also baptized in Christ's name, but they are professing Christian. These are the people who claims to be Christian na bautismohan sila kay Kristo. Pero ang puso nila ay malayo kay Kristo. Professing Christian. Ang tawag doon. And now, we are the true followers of Christ because we are baptized in Christ's name. So, we are following what Christ commanded us to do. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. That's why we are here again today, gathered, because that's one of the commandment of Christ na not forsaking the assembly. Di yuliwayan, sabi si Ilocano. Di pa nagigimong. Mind you, that was a direct command from the Bible. Do not forsake the assembly. Ano ba sa Tagalog? Samba, pagsasamba sa araw na itinakda ng Panginoong Hesus. At nandito tayo, salamat sa kay Jesus, at nandito tayo ngayon na sumasampalataya sa Kanya dahil tayo ay sunod, followers of Christ. When one becomes Christian, things change. Really? Meron pa kayong pagbabago? Sa buhay nyo, may nabago ba nung kayo nag-Kristiyano? If yes, you are a real Christian. If not, then try to change your mind. Repent. Kasi, kung totoong nasa kay Kristo tayo, forsaking all others, sabi si Hebrew, di ba?
Yung ba sinabi niya? Ano sabi niya sa Hebreo? Sa Hebrew 10:25. 25, yes. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob Oh. ng isa't isa. Oh. Lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kita niya? First priority natin sana pagdating ng araw ng Panginoon, Lord's Day, ay yung center ng ating o focus natin sana ay no other thing except to worship our Lord Jesus Christ. Because this is His day. Kaya nga natawag Lord's Day. Maliban kung palitan niyo yung spelling ng Lord's Day na yan. Kung gawin yung small letter, yun yung Amos Day ninyo. Pero kung big letters, yun yung ating Panginoon, Lord of all lords. King of all kings. Maliwanag ha? Okay? Now that you are a Christian, are you a Christian? Yan ang tanong eh. Are you really a Christian? What kind of Christian? Professing Christian or a real Christian? Genuine. Okay, let's see. Titingnan natin. Try to evaluate this one. What have you received? Nung nandyan ka na, nung Kristiyano ka na, ano ba ang iyong natanggap kay Kristo? Walang pera dyan, ha? What have you received? Eternal life. Salvation. Yun po ang promise ng Jesus Christ na claim natin na Lord of our Lords. The Lord of all Lords. We have received, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus lamang po. Sabi sa Acts, Book of Acts, there's no other name that can save us except the name Jesus. Yun po ang sinabi niya dyan. Okay? Receive salvation. Bakit? Sa Marcos 16:16, sabi ni Jesus Christ, according to Mark, he that believeth and is baptized shall be saved. So nakita nyo na meron kayong gagawin para matanggap natin itong salvation na sinasabi natin. Ayan, marami dyan. Si Peter, ganun. Ano pa? Ayan, meron pala tayong paghuhugas, pag-aalis ng mga kasalanan. Acts chapter 2, verse 38. Anong sabi niyo dyan? Pakibasa ninyo kung makikita nyo. Acts chapter 2. Memorize natin yan. Ito yung mga steps of for salvation. 38. Okay. I receive this remission of sin because Acts chapter 2 says, ano sabi niya? Sumagot si Pedro, Okay. pagsisihan ninyo, talikdan ang iyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patatawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ayun. Wait a minute. Ito yung nakakaligtan natin na naintindi. When you were baptized into Christ, you receive the gift of the Holy Spirit. Bakit hindi ko feel, Brad? Because you do not know how to claim it. Diba? Sabi ni Digong, Presidente Digong, kayo lahat ay magkakaroon ng amelioration pay, 5,000. Automatic ba na nasa inyo na yon? No, you have something to do. Follow the protocols, then you receive the 5,000 amelioration pay. Di po ba ganun? In like manner, if you want to receive the gift of the Holy Spirit, meron kang dapat gawin. He that believeth and is baptized shall be saved. And yung sinabi niya kanina dyan na baptism for the remission of your sins and you shall receive that gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, pagka-December, pagka-birthday ninyo, naka-receive kayo ng nakabalot ng ewan ko lang kung ganong halaga, masyado na kayong masaya dahil naka-receive kayo ng gift. Lalong-lalo sa boyfriend ninyo, sa girlfriend ninyo, nako, kinikilig na kayo. Ang babaw ng kaligayahan ninyo.
ito, the gift of the Holy Spirit, hindi man lang ninyo binigyan ng halaga nung kayo'y nabautismohan. Sa kanila noong unang Kristiyano, yung mga first century Christians, they can speak in tongues. They can perform the Holy Spirit, the miracles. And that's the gift of the Holy Spirit. Okay? Pangalagahan po natin itong regalo ng Holy Spirit meron sa atin. Yung bang health ninyo na hindi kayo nagkakasakit, is that not a gift from the Holy Spirit? Physically, yes. Thanks God. Dahil malusog ka, ano tawag mo doon? Yung healthy? Nasalunat sa Tagalog, Ilocano. Sa Ibanag, sa Itawit. Pero sa Tagalog, malusog. Ay, tama pala yung sinabi ko. Pasalamat tayo sa Diyos pagkagising ninyo sa umaga at nakabangon pa kayo. Ito, sabihin ko sa inyo. Pagka kumakain kayo, ni man lang magpasalamat kayo sa Panginoon. Sabi, Panginoon, maraming salamat po sa biyayang ito. Meron ba? Sana. Sana all. Sabi naman yung people, sana all. Sana marunong tayong magpasalamat sa Holy Spirit na yan. Pagkagising mo, salamat Panginoon at buhay ka pa. Yun po ang gawaing isang Kristiyano. Marunong magpasalamat sa mga natanggap na biyaya sa Panginoon. Pangatlo po, aside from remission of sins, meron pang cleansing from sin. Nahugasan po ang ating mga kasalanan. Will that include my future sin? No, it's not. The previous sins. Mula nung pinanganak ka, wala ka pang kasalanan. Pero nung marunong ka ng dumilat-dilat sa iyong mga kaaway, marunong ka na magsalita ng masama sa iyong kaaway, marunong ka na magnakaw sa mga itlog ng mga magulang mo, baon mo, that starts the transgression of the law. At ang makapaghugas lang dyan sa ginawa natin previously ay ang bautisar. Panghugas ng ating mga kasalanan. So, saan ka ba? Acts chapter 22 verse 16. At ngayon, huwag kang mag-atubili. Tumindig ka sa kanyang pangalan at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. That's Paul. Si Pablo ay makasalanan din. At kailan siya nalinis sa kanyang mga kasalanan? Nung sabi ng Espiritu Santo sa kanya, tumayo ka at magbautismo. You see, even Paul, nagbautismohan, yes, he was baptized. At nagbago ang kanyang buhay nung siya ay nabautismohan kay Kristo. Mula pagka-berdugo, yes, berdugo siya noon eh. Si Pablo, persecutor nga, berdugo yun noon. Nung nabautismohan siya kay Kristo, nagbago ang kanyang buhay. Ang nangyari, siya naman ngayon ang pine-persecute ng mga dating kasamahan niyang persecutor. Ganyan po tayo. Wala tayong maipagmamalaki sa mundong ito kung tayo maging isang Kristiyano. Naalala ko lang si Brad Angel kahapon eh. Ayaw niya yumaman eh. Di ba Brad? Tama na yung meron lang, kompleto lang. Kasi magkakaroon ka pa ng gimbala sa buhay kung marami ka daw pera. Siyempre, lagi ka daw sa mall, kumakain sa mall. Totoo nga naman. Maging matapobre ka kung mayaman ka naman kasi, di ba? So, I mean, kung tayo ay isang Kristiyano, ay mawawala po lahat yung mga pride of life natin. Hindi yun uobra. Kung sino ka man, parang nasa baba ka lang. Mababa ka lang. Because that was the command of Jesus Christ. Be humble as I am humble. Imitate, sabi ni Efeso. Imitate like Christ. Think like Christ. Yan po ang isang Kristiyano.
And yun na nga sinabi ko sa inyo sa Acts, yung sinabi ni yung binasa kanina ni Juan, na gift of the Holy Spirit. We received that. When we were baptized into Christ, nung tayo naging isang Kristiyano, we receive all those things. Salvation, remission of sin, cleansing of from sin, and the gift of the Holy Spirit. And the next is freedom from sin. We are free from our sins, past sins. Ayun nyo ba nun? It's only in the name of Christ that we can do this. We can receive this. Kung kaya, ang tawag pa nga ng iba sa atin ay, we are peculiar people of God. Na isang sangayan. Sabi sa Ilocano dun eh. Kakaiba tayo. And the other term from the Bible is, we are just pilgrims here on this sinful world. Gan-gan na strangers. Okay? So, yun. Next is, meron ba kayong joy when you were baptized into Christ? Nung kayo ba'y nabautismohan kay Kristo ay, sabi ng isang taga dyan, ng mga kapatiran natin, kumusta kapatid, sister, kumusta? Kastoy lang, brother. Oh, hindi ko na alam sabihin kung taga saan yun. Kastoy lang, brother. Kumusta ka? Anya nagbaliwang? Oh, mat, sumalay iso. Nagulat nga ako eh. Sumalay di. Awang ka na nagbaliwan na, Kristiyano. Kasjay ka naman lang. Sabi ko, something wrong. Nawala siyang joy sa kanyang buhay nung siya naging Kristiyano. Sumalay di. Ay, madidetag bladel. Awan nagbaliw kanyam. So, there should be a joy in our heart because we were cleansed from our sins and we are having our hope to go to the final destiny that we have, which is in heaven. Hirap na nga tayo dito sa mundong ibabaw na ito. Wala ka pang pag-asang magkaroon ng ginhawa ng buhay. Kaya wala kang joy. But, if you follow Christ, if you are a Christian, then these things will just pass away and our hope will be in heaven. Walang luha, walang hirap doon sa pinapangako ng Panginoong Jesus. Sabi niya, if where will I be, there you will be. That's why sabi ni Jesus Christ, I will go and prepare a place for you. Why, Lord? Kasi alam ng Panginoong Jesus na tayo dito ay naghihirap. That's why He went ahead of us. Then sabi niya, I will go and prepare a place for you. Nauna na ang Panginoon, nandun na siya. Ninihintay na lang tayo. Ang tanong, makakapunta ka ba? Makakarating ba tayo doon kung tayo mag-backslide? Hindi po. Hindi po. So, ano ba ang nagiging ikaw? Na-receive mo na yung lahat yun. Then, what have you become? Bladel, sumalay di. Ay, wala. Walang pagbabago. That's why there's no joy. But to us, tingnan natin. I become a member of the body of Christ. Mahalaga po yun. Kung kayo nga'y magiging blue card, green card holder sa Amerika, tuwang-tuwa na kayo, di ba? Kasi Amerikano na kayo eh. What if you will be a part in heaven? You are a citizen in heaven. Is it more joy than to be an Amerikano lang? Ganon? No. The more na magiging happy sana tayo dahil tayo ay magiging citizens doon sa heaven above. Ano pa? Yun na nga. Kung member ka doon, siyempre automatic. You will become a citizen. That's why dual citizen po tayo.
Pilipino ka na nga, senior citizen ka pa. Di ba, Brad Canor? Dual citizen. Tayo, Pilipino na tayo, Kristiyano pa tayo. So, physically, citizen tayo rito sa makasalanang mundong ito, at later on, pagka naturpos tayo, ano ka naturpos sa Ilocano, sa Tagalog? Pagka natapos natin itong labanang ito, ay magiging citizens tayo doon sa na-prepare ng Panginoon that where will be sa heaven po. Naghihintay na lang po ang Panginoong Jesus doon. Kaya be thou faithful, sabi ni Juan. Be thou faithful up to the end, and you shall receive the crown of life. You are entitled to go to the kingdom where we belong. Next is, yun nga, nagiging ano tayo? Child in God's family. Dalawa lang kasi, sabi ni John 8:44, if you are not in this kingdom, God's family, then you are, duwa ka no lang ti ama tayo eh. Dalawa lang daw ang ama natin dito sa, ang sabi ni Juan, dalawa lang daw ang ama natin. Kung di si Diablo, ay ang Panginoon. Where do you belong? For me, nagiging anak ako ng Diyos, therefore, hindi ko ama ang Diablo. Ang ama ko ay nasa langit. Ewan ko sa inyo, sana all. Sana all, ang ama natin ay nasa langit. And yan, we become a sheep in the fold. Alam niyo, ang Panginoong natin yan, nagkaroon siya ng parabulo. Siya ay naging pastol. Then, sa 100, nawala ang kanyang isang tupa. Anong ginawa niya sa 99 ng Panginoon at anong ginawa ng Panginoon doon sa isa? Hinanap niya yung isa at hinayaan niya yung 99. Dahil mahalaga ang bawat kaluluwa ng isang tao sa atin. Christ is there always knocking in your hearts. Magpabautismo ka na kay Kristo. He is looking for you. Yung mga nawawalang tupa niya, hinahanap niya. Nagmamakaawa ang Panginoon. Sana sana bumalik ka sa kural na pinaglalagyan ko sa iyo. Yan po ang nagmamakaawang Jesus sa atin mga makasalanan. And not only that, do you know what is a soldier? Ready to defend the truth. Ready to defend yung pinapaniwala natin. Ang tanong doon is, bakit ka naging Kristiyano? Ewan ko Brad Kelot eh. Si Brad kasi, binatis mo ako, then naging Kristiyano na yata ako. No, it's not. Marunong ka, a soldier must ready to die anytime for what he defends. Kung soldier in Lord's army ka, fighter ka para sa kanya. Later on, sabi ng prophecy, marami sa atin ay malalagas. Nandito yung sword, kampilan. Then, isa-isayin tayo. Brother Teddy, denounce mo na Kristiyano ka or mabuhay ka. Nakita mo yung sumisilap-silap na espada. Ay, Lord, hindi ako Kristiyano, mabuhay lang ako. Time will come, ganun po. Hindi na totoo yan. Nangyari na kila Ptolemy yan. Nangyari na sa old Christians yan. Ang ano yung deny sa Tagalog? Ipagkaila mo ang pagka-Kristiyano mo, mabuhay ka. Or, Kristiyano ka hanggang sa mamamatay ka. Ang tanong, kung halimbawa sa inyo, are you ready to defend what you believe? Sana nga po. Pero, I doubt.
Wag yan, wag yan. Bakuna o Kristiyano, hindi nagbabago ang ano ko doon, ha? Hindi nagbabago ang stand ko doon, ha? For better or worse, doon ako magpabakuna. Basta, utos ng gobyerno. Oh, yeah. Sa libro ng Romans is the government was blessed by God. At ang gobyerno, alam niya ang nakakabuti sa atin. Mga nilalang. Mga ano. Pasakop tayo. Kaya nga, ang government knows how to choose the best for us. For us citizen. Yung mga labanan nila, Pfizer, kada ano dyan, ano lang yan, may mga opposition, may mga pro, may mga anti, but the government knows the best. So yun, maya mo na yan. Bakit kasi napabako na tayo? Okay, the next. We are, maganda to. How do we explain this one? We become a laborer in the vineyard. How? Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Any reaction? Paano tayo magiging laborer in this vineyard? Kaubasan. Isa yan. Itong pagka-produce natin ng mga ito is not real evidence that we are working in this vineyard sa kaubasan. Yeah. Yun na. Ang mga young people natin yan, hindi ba tayo lahat yan ay gumawa, nagtrabaho? Kaya nga tayo marami na eh. Dahil nagkakaisa tayo sa pagtatrabaho sa ikauunlad ng kaubasan ng Panginoong Hesus. That's why we are here, uniting each other, cooperating each other. We are in common goal. So yun po, nagiging ganun tayo. Dati-dati kanya-kanya tayo, di ba? Wala nga min, sabi Pero nag-Kristiyano tayo sige Brad. O di ba? Yun tayo ngayon. Doon tayo nagiging ngayon. Kristiyano tayo. Ano pa? Remember, the root, yung pinuno ng kaubasan, ng ubas ay si Kristo. Saan tayo? We are just a branch. Ano ba yung branch na sa kan? Sanga. Tayo ay mga sanga ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang expected sa atin mga sanga, the expected for us branches will be to bear fruits. To bear good fruits. Kasi meron din mga bad fruits na binubunga di ba? But God will be more happy for us if we Christians, we become a good producer as a vine, as a branch from this vine. Kaya tayo dumami dahil ito na yung bunga natin sa labor natin sa kaubasan ng Panginoon. Ganyan tayo ngayon. Okay? Hindi lang yan. Ito po. Kung ang pare nagbibigay ng misa, ano nasa paradigm ninyo? Alam ko na eh. We are the real priests. We are the real ambassadors. What do I mean? Tayo po ay tagapagsalita ni Kristo. Kaya we are obliged, the prime duty of a Christian is to preach the gospel. Because we are the spokesman of Jesus Christ. We are His priest. Ang priest is not just to say mass. No. Ano sabi sa Pedro? Pakibasa yung sa 1 Peter chapter 2. Chapter 2 verses 5 to 9. Anyway, last na yata ito eh. Verse 5. Starting in verse 5 to 9. Yan, Tagalog yan. Maganda yung kwan yan. Oh. Oh, ay kwan yung kwan. Switch mo. Hello. Chapter 2, verse 5. Okay.
May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Okay. Mga taong palasamba sa Diyos. Okay? Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka, ang kanilang nasabi, First Peter? First Peter, First Peter. Gawa yung binawa nga. Yung speaking in tongues yung binasa mo eh. First Peter chapter 2, verses 5 to 9. Yan. Two. Okay. 5 to 9. Verses 5 to 9. Maganda yung explanation niya dyan kasi ni Pedro. Okay. Tungkol dyan sa pari na yan. Pari. First Peter Chapter 2. chapter 2, Verse 5. verse 5 Okay. to Mahirap ang isang elder. Tandaan na kasi yung elder. to Okay? Yaw. Ayan. Gaya ng sanggol, Aha. kayo'y nananabik sa gatas na espiritual upang umunlad ang pananampalataya sapagkat Sa bali, Brad. ano, First Peter, First Peter, chapter 2. First Peter chapter 2, Oo. verse 5. ayan nga. O, sige. Yeah. Aha. Ayan. Yeah. Ayan. acceptable to God by Jesus Christ. Ah. Verse 6, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, That is Jesus elect, Christ. precious, and that believeth on him shall not be confounded. Verse 7, unto you therefore which I believe he is precious, but unto them which he be disobedient, the stone with the builders disallowed, the same is made the head of the corner. 8, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumbled at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. 9, Aha. Yes, verse 9. but you are chosen generation, Okay. a royal priesthood, Royal priesthood. a holy nation, Aha. a peculiar people, Peculiar people. Yun yung sinasabi ko kanina. Ano pa? that you should shoot for the praises of him who had called you out of the darkness into his marvelous light. Okay. A priest works is that to offer sacrifices. Jesus Christ is the chief cornerstone. We are priests. Royal priesthood. Tayo po, yun. Yung nakikita niyong pare, nag-bless pa kayo, very reverent pa yung sabi niya. How about us, Christians? From darkness, we are here in the light, and not only light. Aside from members, citizens, child, sheep, soldier, we are the priest, royal priest ni Jesus Christ. Who ordained us? It's in the Bible. Diba? Are you happy with this? Sana nga. Ngayon lang nalaman eh. Ngayon lang. Kaya nga, yung gift of the Holy Spirit, hindi nyo alam, i-claim yun. And now, you have the right to claim. Panginoon, isinaad mo ako bilang isang pari to offer sacrifice. I'm willing to offer myself as a living sacrifice. Nandiyan sa Romans. Ano sabi sa Romans chapter 12? Offer yourself a living sacrifice. Anong trabaho ng priest? To offer sacrifices. Who are we now? We are ready to offer ourselves as a living
Sacrifice. Doon sa Romans chapter 12. That's the work of a priest. And that's our work as a Christian. Now you know. Alam na ninyo, alam na natin, di ba? Oh, last. A stone in the building. Kung papatayo tayo ng building, ang kailangan natin ay strong foundation. Kaya naglalagay kami ng mating at malalaking bato para magiging matibay ang pundasyon ng aming tinatayo. Yes. We are a stone in a building. Malakas po tayo. And Christ is our chief cornerstone. So kung i-drawing mo, kung apat ang haligi na papatayo natin, nandun si Kristo sa gilid, siya ang chief cornerstone, nandun tayo. Tayo ay tagabuhat sa building. Yan ang trabaho po natin. At dun tayo nagiging. Hindi tayo basta-basta Kristiyano lang nas pangalan. No, it's not. Meron tayong kakaiba na dapat natin i-claim that now that we are Christian, sana magiging ganun tayo. Ganun. Sana ba yun? I-ano mga, pero sana magiging ganyan tayo. Yan ang expected for us to become. Become a member of the body, become a citizens of the kingdom, become a child of God's family, a sheep in the fold, soldier in the Lord's army, laborer in the vineyard, a branch in the vine, a priest in the temple, and a stone in a building. Those are the things na isaulo sana natin na doon tayo po karapat-dapat magiging. Okay? A member of Christ's bride. Ano bang ibig sabihin ito? Maganda lang po ito. Madali na lang ito. Noon, tayo ay isang Katoliko, di po ba? Or kung saan tayo nanggaling, or Baptist. But, when we become a Christian, hindi nag-Kristiyano tayo, hindi na tayo Baptist. Hindi na tayo Katoliko. Dahil nakipag-asawa tayo kay Kristo, tayo na ay naging isang Kristiyano. Nabago na. Halimbawa, si Sister Patring, dati yan, Ildefonso. Ngayon nakipag-asawa kay Brother Ojit. Ngayon na, hindi na siya Ildefonso. Ano na nga siya? Flojo. He is now wearing the name Flojo dahil nakipag-asawa siya doon. Now, we are now wearing the name of Christ dahil nakipag-asawa tayo kay Kristo. Kaya tayo naging isang Kristiyano. Okay? So, yan po. Ano naman gagawin natin ngayon? What are you to do now? You receive, you become, ano na ngayon ang gagawin mo? Ito po. Walk in the newness of life. Sana mayroon ng pagbabago ng ating buhay. Wala yung sumalay di. Wala na. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Magbagong buhay na po tayo. Kung dati kang tamad, wag naman po na yun. Magbago ka na. Kristiyano ka na eh. Ipagpagapom laki ni Kristo. Magbagong buhay na po tayo. Okay? Hindi lang yung dating puro milk. Abnormal daw ang binata pagka nagdododo pa ng baby ron. Meaning, mayroon dapat yan improvement, maturity. Kasi pangit tingnan eh. Limbawa si Kian sana eh, nagdododo pa, laki pang baby ron. Na, para ano tawag daw, hindi normal, di ba? So, as we grow on, dapat magmamature din tayo. Kayo din mga young people. Hindi kayo always young people. There will be a desire for you to grow. Mag-mature po sana kayo. Next. Glorify the name, yes. Do not be ashamed to be called Christian. For sabi ni Jesus Christ, if you are ashamed on my name, I will also ikahihiya din kita sa Ama nasa langit. Yun ang sabi ni Jesus Christ. At ipagpatuloy po ninyo ang pagiging isang Kristiyano for better or
for worse. And thanks God, kahit na pandemya tayo tuloy-tuloy pa rin yan ang totoong Kristiyano. Hindi natatakot. Ipaglaban ang kanyang kina-Kristiyano. Continue that. And ito, kaya tayo nagkakaroon ng gimong every Sunday is to strengthen, encourage, edify one another. Alam nyo ba na nagagalak, natutuwa ako tuwing nakikita kayo Sunday na marami tayo? Pero kung tatatlo lang kayo, nako, magiging low moral din ako na mag-preach. Pero kung dumadami kayo, parang na-e-engganyo ako, na-e-encourage ako mag-preach. Because you edified me. You encouraged me to do so. Yun po, mga kapatid. At sana seek the things above. Huwag yung laging materialistic po tayo. Kasi sabi na sa Matthew if where your thoughts are, there your hearts be. Kung yung iniisip mo yung trabaho mo, nandun yung puso mo. Sana bigyan din natin ng panahon ang mga nasa itaas, which is our spiritual needs. Things above, seek also. Tell others about Savior. Did you preach Christ? It is not yung pag-preach kay Christ, hindi yung ganito. No. Kayo po ang living Bible. Kung ano nakikita ng tao sa inyo, yun ang nababasa nila. Ganyan palang Kristiyano, ang sama magsalita, ang dumi pala ng bunganga ng Kristiyano. Sino ang nakakaya? Ang pangalan ni Kristo. Pero kung matulungin ka, yan ang Kristiyano talaga. You are now preaching the name of Christ. Kahit hindi yung yung pag-i-invite ninyo young people, you are preaching Christ. Yung pagsata sena, you are proclaiming Christ. Di ba sabi kanina dun sa binabasa natin? But the main point there is, yung attitude ninyo ay nababasa na. For letra, nababasa ng iba sa inyo si Kristo. Nababasa ng tao. Kung kaya mag-ingat tayo mga Kristiyano. Sana matake natin na maganda ito. Tell others about Christ. There are many ways in telling others about Christ. No turning back. Anong tawag dyan sa kan? Backslide. No. Apostatize. No. For better or for worse, till death, Jesus Christ, till death, do us part. There's no other name that can save us. It's only Christ. Huwag mag-apostasy. Okay? He that, ano yun sa Revelation 2:10? Matirang matibay. According to Brother Roger. Sabi ni Roger Wanasen matirang matibay. He that believeth, ano ba yun sabi niya? He that can endure till end shall receive the crown of life. Kaya ang explanation ni Brother Roger, matirang, matibay, Revelations 2:10. Do not apostatize. Okay? Okay, so let's now have our, as a child of God, you must be a give loving obedience. Why? Because you are a child of God. As a soldier, you must fight the good fight. Ito yung clue dyan. If they throw you stone, throw them bread. With panawan. That's a good fight. No tumpayin da ka, itayang pa ita, kabangir na. Kaya nga pinapagawa As a laborer, walk diligently. Na impapuswan nga panagtrabaho. Ano pa? As a branch, yun nga sinabi ko sa inyo kanina. Expected for us to bear a good fruit. Ano pa? As a priest,
Offer spiritual sacrifices. Huwag yung katulad kay Cain na nag-offer siya ng mga vegetables. This time, sabi sa Romans kanina ni Pablo, offer yourself a living sacrifice. That's spiritual. As a bride, as asawa, you maintain purity. Nadalos kayo kumanga kanayon, ti matang na po. Ano pa? As a citizens of the kingdom, ito, ano sabi niya? Citizens of the kingdom, ha? Citizens of the kingdom. Sabi niya, submit to government. O ano, pabako na kayo, hindi? Submit to the government. That's my sentence. As a sheep, follow the Lord. Ha? Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Yan po as a sheep. At maraming salamat po. Sana meron tayong natutunan na kawan. Okay? So now, thank you very much for listening. Thank you very much for those who are far from us for watching. And sana meron tayong na pamahagi ng mabuting balita sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Hello. 1 Corinthians 11, 23, 26. Sabi ni Pablo, for I received the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus Christ in the night in which he was betrayed took the bread, and when he had given thanks, he brake it and said, this is my body which is for you. This do in remembrance of me. In like manner, also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do, as often as I drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's till he come.
Apo Diyos sa mamilingitan, yaman kami, ti gundaway, nga impay mo kada kami. Tuy apo ti tinapay, kas simbolo ti bagini apo Mesus, nga natay ti krus, di sabutin na apo, dagi ti basbas. Dawatin mi kadi, nga bendisyanam, sakbay nga kami lakamen, tapnagpay nga panglaglagip mi, ti papatay na aging nga iti mi kadwa nga na sapay kumatamay ikar kami, nga glakam, tay ti buga po tinagan na po yung Jesus. Amen. Kastamit apo nga maulit kami nga agyaman ken ka. At tay apo ti tubok ti ubas kas simbolo ti darana nga nagayos ti krus. Ngem dawatin mi bendisyonam ken pakawanen na kami ti nyaman anak baswalan mi ti matang mo. Tapnon maikari kami amang lakam. Ang maipaay apang laglag mi ti ipapatay na ken ti yaay na. Di kiti ngorod ti dawaten mi ken patiganagan na pang Jesus. Amen. For all your
Mga kapatid, darating tayo sa ating paghahandog. Sabi ni Pablo, "Now concerning the collection of the saints, as I gave order to the churches of Galatia, so also do you. Upon the first day of the week, let each one of you lay by him in store, as he may prosper, that no collection shall be made when I come." Mga kapatid, ibig sabihin, ito ay isang command para sa atin, mga Kristiyano, na maghandog, kusa, galing sa puso, na hindi maghandog na may agam-agam sa puso. So, it requires a genuine heart. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily give. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Karon tayo. Diyos mi mamalikitan jama kami apo timpal magundaway kan salungat mi. Artuin apo ti kolosyon mi ti dito nga bigat akas may paay iti iglesia.
Tuwatod ko ka apo, nga sapay ko ma, tabensyon ang kuma, di atin nanti. Tamat apo, nga sapay ko ma, tabensyon ang dikiti pagsapulam ni. Nagkaroon apo, sapay ko ma, tabensyon ang dikiti trabaho ni. Sapay ko ma apo, tayo doon na kami, iti nga mapagkadadilan mi, ay daydayaw tinsantuan nga sa soon. At yung pati dawatin mi, tinapatigan na ni Kristo apo. Mga kapatid, ang mensahe na aking babasahin ngayon ay hango sa Gawa. Gawa 4, chapter 4, verse 1 up to 22. Basahin ko at I will give a short review, short explanation. Acts 4, 1 up to 22. Nagsalita si Pedro at Juan nang dumating ang saserdote. Ang kapitan ng mga bantay ng templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang nabuhay sa mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa. Ngunit ikinulong muna bago kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakikinig ang kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang. Kinabukasan, nagtipon-tipon sa Jerusalem ang mga pinuno at matatanda ng bayan. At ang eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, hindi ako at ang buong angkan na pinakapinunong saserdote. Pinaharap nila ang apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay nito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, kung papaano gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Siya ay iyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagpatayo ng bahay, at siyang naging batong panulukan. At si Jesucristo naman, si Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang karaniwan lamang na mga ito at hindi nag-aral, na mga alagad. Saka sila nag-usap, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila.
Para hindi kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita at magturo sa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot si Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin sa matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila ay binalaan na lalo mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga ito'y nagpupuri sa Diyos sa nangyari. Ang lalaking pinagaling nila ay mahigit ng 40 taong gulang. Mga kapatid, may salain ti kayat na sawin dito yung kakapsat. Yeah? Isa lang ang mensahe nito para sa atin, no? Ang pagpapahayag noon sa pangalan ni Jesus ay delikado, mga kapatid. Mabuti sa ngayon at may konti tayong kalayaan. Pero noon, binabalaan, kinakastigo, ipinailalagay sa piitan ang mga apostles o mga alagad ni Jesucristo. Mga kapatid, huwag sana tayong mahiya para sa ebanghelyo o ang pagpapahayag sa mga salita ng Panginoon. Kasi nasa atin sana ang courage, yung tapang na kailangan natin. Kagaya ko noon, di ba? Hindi ako marunong magsalita dito sa harap. Kung bakit binigyan ng Espiritu Santo ang aking puso na magsalita sa harapan ninyo ng ganito. Yes. Malamang. Yes. Kaya, ito ay encouragement sa ating lahat na lahat tayo. Sabi ni Soltatay nga, we are all priests. So, no priest tayo ay mga saba. Tayo ay agitatun. Tayo ay magsilbi. Tayo ay mag-offer. Yun ang mga katangian ng mga Kristiyano. Sa panahong ito, kailangan natin yan, mga kapatid. Hindi tayo matatawag na Kristiyano kung hindi natin ginagawa ang mga iyon. Kailangan tayong magpahayag sa kapwa natin. Yun lang. Okay, so maraming salamat, Pastor Canor. Any prayer request? Para mayroon kayong request? Wala? Okay. So, isalin natin mamaya sa panalangin natin na sana magkaroon tayo ng good health lagi at magkaroon tayo ng security sa ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? So, kung wala na, then any more announcement pala? Bago natin sira, meron tayong announcement? Okay, announcement. Take note. I-save pala natin yan, ano? Sa Sabado, anong date yun? Sa February 6. Meron tayong meeting. Meron tayong meeting.
6. Ha? 6 ba? Tama, 6 ano? Then, marami tayong mga nais talakayin. I-confirm natin lahat ng gusto natin i-confirm. Then, it's more about the growth of our church, ang meeting natin sa Sabado. Okay? I-request natin kay Pastor Alex na anong time pala na ang kanyang presensya ay mahalaga. 8 a.m. Dahil pag natapos tayo, then we will be meeting again our young people sa Sabado, Lord willing. Wala na sigurong ECQ dyan? O ano, GCQ? Wala na siguro. Then, ang most concerned dito is si Brother Alex at saka si Sister Cathy. Yun ang pinakakailangan natin. Andiyan sila, Sister Cathy will be talking afterwards. And then yung mga available sa inyo, mga kapatid, Sister Mirna, kung available ka, kung makadalo ka, Sister Janning and Sister Patring, lahat po tayo are welcome dahil meron tayong mahalagang tatalakayin sa Sabado, kung maaari lang po. Okay? So, yun lang ang announcement. Dahil ngayong linggo na ito, this week, ay uumpisan namin trabahuin yung chapel ng Lanig. Sa Lanig. Then, yung mga yung lalaking gustong tumulong, then coordinate with Brother Jonathan. Then, matulog tayo sa bahay dahil sa bahay tayo or kung matulog tayo sa Lanig, okay lang naman. So, yun po ang ating announcement. Those who want to offer free labor for the building of Lanig's church building, chapel, ay welcome po tayo. Then, we will be talking later on sa atin din naman. Okay? So, yun lang ang aking announcement. Meron pa ba? Wala na? Okay, huwag kayong alis mamaya dahil mag-picture daw tayo, sabi ni Sister Janning. Saan? Sa labas, Sister, o dito sa loob na? Outside? O, sige. Okay. So, before snacks, mag-picture muna tayo para kompleto. Then, opo. Oo. Di, tayo na lahat. Ano, sa front, yung mga young people, then tayo na. Para kan, okay? So, sa labas, okay. So, we will now have our parting song and then parting prayer by Brother Ruben. Then after this, lalabas tayo. Then picture taking, then snacks, then we go. Okay? So, maraming salamat. Fair? God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. This is what the Lord said. Lord Jesus cried, "Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be added unto you." He said to His disciples, He prayed, "Thanks, O Lord, makers of heaven and earth, for you have shown to these humble ones, humble brothers of mine, what you have hidden unto those who are wise and knowing and learned people." Then he said, "All things have been given to me by my Father, the Lord of heaven and earth. In heaven and on this earth. And no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and to whom He will make it known to them. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Then we know what Jesus Christ said. Those who exalted themselves shall be abased, and those who will humble themselves shall be exalted. We know Jesus Christ, as the kingdom of God, came here on earth as the primary example of every one of us, and no one else is given as an example. Okay. Remember the rich ruler. What
happened to him. And also the stealer at the right hand of Jesus Christ when he was crucified. Remember that the stealer has been exalted in heaven, and the rich lover has been abased, because Jesus, God, rejects him. Well, everyone is needed to be humble and meek before the Lord. That's the only healing power that every one of us must have in order to heal us of everything before the Lord God. Being humble, we will be forgiven, and being so high, we will be abased in heaven. We remain here on earth. If we do not receive the Lord Jesus Christ through baptism, but if we receive Him, we will be born again, and we will be sons of God. O most gracious and loving Father, we thank you, O Lord, for all the blessings you have unto us ascribed. Provide us peace and wisdom to tackle all things that while we are here on earth. Provide us, O Lord, the willpower to remain as matirang matibay before you. Praise be the name who gave us examples through Jesus Christ, Nicodemus, Simon the leper, and Joseph of Arimathea. They humbled themselves while the other priests remained in their position in the government as high judges of Israel. Thank you, Lord, for all these lessons. Help us that we may be able to humble ourselves. Whatever may happen, keep us always steady in our stand as Christian followers of you. Without, we cannot do anything. Praise be the name who will keep us steady, leading us through life. Bless us in every plans. Thank you, Lord, for all the blessings of wisdom you have ascribed unto our leaders, giving all plans of emancipating this church into a better building. Bless them, O Lord, as they go on with their plans, for this is a sign of progress for the church in the future. Thanks for all things. Through Jesus Christ, we pray all of this. Amen.